Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Attorney Harry Roque. Gusto niyang i-highlight yung nangyaring pagtatanong ng mga senador kahapon. Ito si Senator Judge J.B. Ejercito. Di ba nasa majority siya na dapat sana kakampi siya ng Senate of Malacanang. Kailang napakaganda ang tanong niya dito. Meron bang, sa tingin mo, meron bang pondo dito sa confidential funds na napunta sa bulsa ni VP Sara? Sagot, wala. Di tapos na ang trial at salamat sa mga tanong na ganito. Ito yung mga tamang tanong. Pakinggan natin ha. Sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamilo, did you see any evidence, o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po. Sa course ng Wala. iyong audit, Mr. Attorney Wamilo, Wala. Did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang Pakinggan nyo, may umuubo. Parang nagpapahiwatig na huwag mong sagutin. Kailang si Attorney Kapunan, huy! Huwag mong sagutin, huy! Ito naman, ito na, sino yung umuubo na delikado yan. Ulitin natin na, pakinggan nyo yung ubo. any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po. Sa course ng iyong audit, Ms. Ayan o, napakaklaro, wala. Ano pa ngayon? Walang ebidensya na ibinulsa ni VP Sara yung confidential funds o intelligence funds. Ang gustong palabasin kasi ng prosecution, kaya itinatay up nila ang confidential funds doon sa ill-gotten wealth. Ang theory nila is ang perang ito, 612 million, na ipasok sa bank deposits ni VP Sara. Theory lang yun. Paano nila ngayon patunayan? Ito, COA State Auditor. Meron bang ebidensya na nakita na ibinulsa ni VP Sara? Wala. So ano pa? What else? So, talagang I don't know kung anong isip nitong prosecution na ito. Ano lang talaga, propaganda lahat ito. Sa tingin nila, habang pinag-uusapan yan, habang nagbibitaw sila ng mga statement na binudol tayo ni VP Sara, in-scam tayo, dapat ibalik yung pera, dapat mag-apologize ka, huwag ka nang tumakbo sa 2028, kung ano-ano pa. Ayan, statement ito ni Attorney Kapunan. Iba lang din yung mga statements, opening statement sana ni Laila de Lima na hindi na pinatuluyan ng korte dahil bawal yung mga ganong statements. So, nagiging propaganda instead na trial based on evidence. Wala na. Ginamit. Nagsimula ng committee hearing, Committee on Justice mini trial doon. Sinimulan na nila. At ngayon, pinagpapatuloy. Eh, anong resulta? May post si Attorney Edward Chico, sabi niya, it appears hindi effective ang ginagawa ng DDS. Itong mga prosecution, gusto nilang sirain si VP Sara sa pagbibitiw ng mga salita laban sa kanya. Kailang hindi effective. Bakit? Kasi sa
mga surveys, instead na pababa yung rating ni BP Sara, pataas. O, paano yan? Nami-maintain niya yung kanyang numbers. Maalala ko tuloy si Professor Clarita Carlos. Anong sabi niya few months ago? If BP Sara can maintain her numbers, she will be the next president of the country in 2020. Wow. Nagdilang. Sana magdilang anghel si Professor Carlos. Kasi nga, sa mga surveys, nami-maintain niya. Hindi lang maintain na ganyan, kundi pataas. Samantala, ang Pangulo, ang kanyang numbers pababa. O kanina, speaking of numbers, survey, bagong labas na survey, National Momentum Survey. First time kong marinig. Anong resulta sa survey nila? 8 out of 10 Filipinos believe that yung threat, yung pagbabanta ni BP Sara laban sa tatlong, alam mo na, yung tatlong pinagbantaan, unacceptable daw. 80% ng mga Pilipinos. To me, these are mga bayarang survey. Opinion ko lang ito. Kasi nga, first time na lumabas. Iba ang resulta ng mga totoong survey. Pulse Asia. Tumaas yung rating ni BP Sara. Mula nung inumpisahan itong impeachment proceeding sa Kamara hanggang napunta sa Senado, kung talaga pang ang taong bayan ay masama ang tingin nila sa binitawang salita ni BP Sara, dapat sana pababa yung kanyang rating. Kailang patas Noong March, 43% ang voters preference na kuha ni BP Sara. March yan nagsimula na yung proceedings, mini trial sa Kamara. Ngayon, nandyan na sa Senado. Tumaas pa. From 43 naging 49% ang rating ni BP Sara. So ano ngayon yan? Sige. Sirain nyo lang ng sirain. But in fairness, kay Senator GB Ejercito, tama yung pagtatanong niya na nasagot naman ng tama. Kaya pabor na pabor ito kay BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ning ipatindog nga balay ni Richel sa ganay nga taga sitio Kalapat, Tagbak. Mao kini ang usa ka balong gitabang na mugot og mao na niya ang yero nga among gitabang sa iyaha para makabalay siya. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero kang Richel tanawa atopan na gid ang iyang ipatindog nga balay. So nagpatabang lang ni siya sa iyang uyuan kay usa ni siya ka balo. Unang-una, nagpasalamat ko sa Ginoo o sa nagtabang aning sin nga nakaatop na gid ko. So kinsay nagpatindog aning balay? Gitabangan na ko sa akong uyuan kay wala namang kuybana. Wala na kay bana. So pila na ka tuig nga nabalo na ka? 5 pa mga kabulan. 5 pa ka bulan. So wala gid kay kaugalingon nga balay, nakigpuyo lang ka sa imong inahan. Wala. So nakigpuyo lang ka sa imong inahan karon. Oh, So karon pa gid ka nakabalay. karon pa. So nagpatabang lang ka sa pagpanday ani pagpatindog sa balay. Patabang lang ko sa akong uyuan.
unta nga magpadayon pa ni nga tabang aron daghan pa matabangan. Salamat kayo.